May mga umaalma sa ilang pahayag kamakailan ni incoming President Duterte gaya na lang ng pagpayag niya na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang alok niyang pardon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, balak din ni Duterte na buwagin ang ilang ahensya ng gobyerno na anyay saksakan ng tiwali. May report si Rafi Tima. Ang kanyang halos 16 na milyong botong nakuha nitong eleksyon 2016, patunay na isa sa mga pinakapopular na leader ng bansa si incoming President Rodrigo Duterte. Yan ay sa kabila ng ilang kontrobersyal niyang posisyon sa ilang issue, gaya na lang ng pagpayag ni Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Duterte, panahon na raw para maghilom ang mga sugat. I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani. Not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Yang issue sa burial ni Marcos dyan sa libingan ng mga bayani, has long created a division amongst our people. Kabilang sa umaalma rito, si dating Commission on Human Rights Chair Eta Rosales, isang aktivista noong panahon ng martial law, nakulong, tinorture at inabuso noon ng mga sundalo. Wala na raw siyang sama ng loob, pero ang mga biktima ng martial law tulad niya, hindi raw matatanggap na ihimlay sa libingan ng mga bayani ang taong pasimuno ng martial law. Alam ko naman kung gaano kagalit ang incoming president sa mga magnanakaw. Diba? At hindi, yung pagnanakaw na yun, hindi lang ordinaryong pagnanakaw, kundi yung plunder. Hindi ito haka-haka. Hindi ito muhi-muhi lamang na gano'n. May kasaysayan, may batayan sa kasaysayan. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na si Senador Bongbong Marcos kay Duterte. Matagal na raw nilang sinasabing karapatan ng kanyang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani bilang isang dating sundalo at dating pangulo. Umaasa raw silang dito na magtatapos ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino na kagagawan daw mismo ng mga leader ng bansa. Tila desidido nga si Duterte na ilibing ang mga sama ng loob sa mga nagdaang administrasyon. Inalok na nga raw niya noon ng pardon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I said when I become president, I will pardon you. I talked to her. Said ko, ma'am, gusto mo i-pardon kita? Not because we are friends, but because I do not think that there is a good case against you. As a prosecutor and as a lawyer. Naka-hospital arrest ngayon si Arroyo para sa kasong plunder kaugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero ang alok na pardon ni Duterte, tinanggihan daw ni Arroyo. Ayaw niya kasi wala naman siya kasalanan. Just apply for bail, total lahat naman naka-bail na. Si dating Party List Representative Teddy Casino na isa sa mga nagsampa ng reklamo sa Ombudsman, hindi nagustuhan ang pahayag ng incoming president. Siguro, kung siya ay mag-grant ng pardon, ito ay may ibang kadahilanan. Pwedeng humanitarian, pwedeng political, yung dahilan. Pero hindi dapat yung personal lang na opinion kahit pa ng presidente. Kumpiyansa naman ang kampo ni Arroyo na mababasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, tila bilang na ang araw ng mga ahensyang talamak ang katiwalian oras na maupo bilang Pangulo si Duterte. Ayon kay Duterte, 3 sa pinakakorap na ahensya ay ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at Land Transportation Office. Nagpasintabi si Duterte sa mga empleyado ng mga nasabing ahensya na nagtatrabaho naman ng tama at malinis. Pero baka mas mabuti na lang daw na buwagin na lang ang mga ahensyang ito. Si BIR Commissioner Kim Menares hindi na lang daw makikipagtalo sa pananaw na ito ni Duterte. Pero ang ikinasasama raw ng kanyang loob. Nasasaktan ho ko para sa tao ko, no? Yung mga tao sa BIR. No? Kasi 6 na taon ho sila nagtrabaho ng mabuti, no? Naiangat namin nila ang estado ng bansa. No? So, yun lang, nalulungkot ako na hindi nire-recognize yung effort nila. Wala pang pahayag ang Bureau of Customs at LTO sa balak ni Duterte. Rafi Tima, GMA News.